Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:09. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Madugang uyan headlines kan mga baretang unya na aldaw na Biyernes sa lado nasyonal. Aumento sa sweldo kan mga empleyado kan gobyerno mariresibir na. 19 mga OFWs gikan duman sa Lebanon, balik Pilipinas na. Sa iba pang pamayukan mga bareta, Congressman Elry Villafuerte, itinulod ang higot na regulasyon sa deepfake. Comelec Chief Garcia, pinangaranan ni Congressman Marcoleta na may sadiri subuot ng duwang offshore bank account duman sa Cayman Island. Sa lado lokal, Pili Camarines Sur, nagpositibo sa ASF. At in Mataluwas kan Pilipinas, Pakistan nagdeklara ng Day of Mourning sa pagagadan kan Hamas leader na si Haniyeh. At yan ang detalyes. Ang enot na detalyes kan mga barata atod sendo ni Mayor Yep Sinyar kan banuaanin Magaraw, Camarines Sur. O yan na ang maugmang bareta, pwede nang marisibi kan mga empleyado kan gobyerno ang aumento sa sweldo ngunya na taon. Sigon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, tigahalat na sa naninda na maipaluwas kan palasyo ang executive order para digdi. Nagluluwas na nasa 36 bilyon pesos ang nakatagamang alokasyon para sa salary adjustment sa lindong kan personnel services expenditures kan fiscal year 2024. Piglinaw man kan sekretaryo na retroactive ang salary adjustment kan mga empleyado kan gobyerno pon Enero kan taon na ini, alagad daiman pigsabi kung gurano ang ilalangkaw sa sweldo. Para man sa masunod na taon, nagtagama subutan DBM ni nasa 70 bilyon pesos para sa masunod na tranche o nada kan salary adjustment sa mga empleyado kan gobyerno, kay ba na digdian paglangkaw sweldo para man sa mga paratukdo. Apera sa dagdag sweldo, igwaman na lalauman na 7,000 pesos na cash na medical allowance ang mga empleyado kan gobyerno, kung saan nasa 9.6 bilyon pesos ang ipagtagamang pundo para digdi. Sinabi ni Pangandaman na importanteng mataunin atensyon ang salud kan mga empleyado kan gobyerno. Mientras tanto sa mga bareta kita sa lado lokal, monitoring sa greenhouse gas emission as in anti-smoke belching. Digdi sa Naga, nagpapadagos. Detalles, Boyet Paderes. Nagpapadagos ang monitoring as in survey kan Naga City Environment Natural Resources sa greenhouse gas emission sin eksihidong pigpapasunod ang anti-smoke belching para mamantener ang malinig na kalidad na environmental specialist and airshed management division na nasa 12,000 household ang survey base sa endang pinakauring tali kinuha kan sinambitang opisyal ni Hunyo. Antes na matapos ang taon, tututukan nila mga business establishment para sa ihilingon nila sa mga establishmento ang generator as in electricity usage, maging ang cooking fuel usage kan mga restaurant as in fast food chain, kabali sa mga malinig na duro sa mga lunadan ang kaipuhan nindang ma-inspeksyon para masiguro ang malinig o na malinig pa ang tambutso as in makina kan mga bihikulo. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba na kitang 19 minutos, makalihis na alas 12:02 sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Nakapuli na sa Pilipinas ang may 19
OFWs gikan sa nasyon kan Lebanon na naipit duman sa diringkilan kan Israel asin kan grupong Hamas. Nag-abot sinda kasuudma sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 lunad kan Qatar Airways Flight QR934. Kay bang nag-abot kan mga OFW iyoan na tulong aki na anas mga aki ka nagkapera sa mga nagbalikbayan na mga Pinoy. Kasunod kay ni nagpaabot man in 100,000 pesos na tabang pinansyal ang Department of Migrant Workers sa mga OFW returnee. Apwera digdi, nagresibi man sinda ng 20,000 pesos na tabang pangkabuhayan para sa DS o gikan ini sa DSWD, siring man in skills training voucher, gikan man sa technical o sa TESDA. Sa presente, maabot na sa sobrang 1,000 mga OFW asin 43 na dependents, gikan duman sa Lebanon ang natabangan na makauli digdi sa nasyon. Mientras tanto sa iba pang mga bareta sa lado lokal, bagong Provincial Director Olalia, pinasalamatan ang Camarines Sur Media. Detalles Oka Esmenda. Pinasalamatan ni bagong Provincial Director Virgilio Olalia anak mga taga-media ning huli sa liwat na pasalamat asin mainit na pag-receive kay ni sa iya bilang bagong Provincial Director. Sigon ki Olalia, dahil na sa iya bagoan Camarines Sur Media ning huli haloy niya ng nakaibanan ang mga taga-media digdi sa probinsya ni Camarines Sur. Inot na inot ang pagpasalamat ko sa mga member ng Presscom sa mainit na pagtanggap nito sa kuya. Pero okay lang, hindi naman ako napasok. Sa mainit na pagtanggap, very thankful ako nandito ka muna dyan. Siring man ka mga panahon na kita nag-iribahan nyo yan. Nag-iribahan na naman kita pero ako na ang provincial director. Makakasa ka mo na the same support. Kung gaano kayo nito ang pagtanggap nyo, ganoon din kayo ang ibabalik ko sa inyo. I-reciprocate ko yung pagtanggap nito sa Kumaray, so maraming mo na nga kita. Iribahan din sa Kamsyon. Partihan ka na naging pahayag ni Provincial Director Virgilio Olalia bilang pagpasalamat ang bagong opisina ka na press corps an binugta ka na kaininin tukawan lamisa asin center table para sa opisina ka na mga miyembros kanbidya sa PNP Provincial Command. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Bultantan mga barata sa lado nasyonal, itinulod ni National Unity Party President asin Camarines Sur Representative Elry Villafuerte ang pagkrear nin sarong higot na regulasyon katakot ini sa paggamit kan artificial intelligence technology sa gibuman kan deep fake audio o visual asirman audio visual materials. Sigon ki Villafuerte sa lindungkan House Bill 10567 kay po ay pahayag sa publiko kan naggibo kan deep fake na peke ang sa iyang ginibo. Ang producer o distributor kaini na mayong marka o patanid na peke ini papamultahonin 5 million pesos. Ang mga mapara o mahali kan marka o kaya patanid papamultahon man ni nasa 2 million pesos hasta 3 million pesos. Pigsunad ni Villafuerte ang propuesto perang simana matapos kaining suportaran ang propuesto ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia na ipangalad ang paggamit kan na artificial intelligence asin man deep fake technology sa kumpanya o sa kampanya kay nitangarig na mapangatamanan ang eleksyon. Sa lindungan House Bill 10567 ang mga magamit kan AI system o mga arog na teknolohiya sa pagibukan na deepfakes maot kay ni na ipalakop dapat na maglaag nin patanid na marka tangarig na tulos na maaraman na peke ini man da kukumpara sa paglaag nin fake sa mga play money. Ang Department of Information and Technology o Communications Technology sa tabang kan DOST siring mang kan DepEd asin kan DTI pigsugo na maggibo nin implementing rules and regulations kan propesto sa laog nin 30 dias puon sa pagiging epektibo kaini. Mientras tanto sa mga barata kita mo niyan sa lado lokal, Banwaan kan Libmanan, Padagos subotan progreso.
sabi ni Vice Mayor Tendero. Ang detalyes, Mike Gravito. Mientras tanto sa balikan tara dyan, ang linya ni Mike Gravito sa iba pang mga bareta. Sa Lado Nacional, sinuportara ni Bicol Saro Party List Representative Brian Yamsuan ang mga senior citizens, siring man PWDs na maut pang magtrabaho alagad, mayong mako ang oportunidad. Pigsunad ni Yamsuan ang House Bill 10630, tangarig na makapaglaag din mga local centers for inclusive employment na matabang sa mga senior citizen asin man PWD na makalaog nin trabaho na angay man sa saindang kakayahan sa malailain na lokalidad. Sa lindong kan propuesto pigusugo ang Department of Labor and Employment na maglaag nin LCIE sa mga lokal na gobyerno na ma-request kay ni. Ang propuesto sigon kay Yamsuan, resulta kan sa iyang ginibong mga konsultasyon sa mga senior citizens sa PWD sa iyang home city duman sa Paranaque. Base sa datos kan Philippine Statistics Authority, nasa 353,000 ang pigkakarkulong 1.9 milyon ng mga PWD na nasa working age group anigwan trabaho kan taon 2022. Mientras tanto, 38.2% o pagkakarkulong nasa 9,165,200 ka nasa 2.54 milyon na kwalipikadong senior citizens sana ang igwanin trabaho. Ang mga LCIE pigusugo man na magtaonin mga informasyon, edukasyon asin man training sa mga senior citizens, siriman PWD tangarig daang mapalangkaw ang level kan sa indang kakayahan. Santo, balikan na ang linya ni Mike Gravito. Ipinagapahayagan ni Vice Alcalde Jerry Tendero kan Banwaan ni Libanan, Camarines Sur na sa mga kontrobersiya, asin mga kritisismo na ipigababatikan ko niya na sa lokal na gobyerno Kalibanan, partikular kay Mayor Jess Camara, sinabi ka na Vice Alcalde na padagos mo niya ng progreso asin pag-usawag kan Libanan sa liderato ni Alcalde Jess Camara. Maling breaking. BBS, Basta Bareta, sigurado. Buntanda mga bareta sa Lado Nacional, pangaralan ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, si Commission on Election Chairman George Erwin Garcia na nakalista subuot na may sadiri nin duwang offshore bank account duman sa Cayman Islands. Bilang patunay sa aligasyon kan legislador, nagpresentar niya ang mga kopya kan mga resibo kan transaksyon kan bank transfer sa sarong press conference katakod man sa pigsunad na House Resolution para imbestigaran ang kontrata kan COMELEC siring man kan Meru para man maaraman pigatap ninda ang sa indang volunteers duman sa New York duman sa Estados Unidos para man maglipat nin $100 sa duwang offshore bank account na pagsasadiri subuot ni Garcia. Digdi nahiling na nakalaag sa mga resibo nagikan sa Chase for Business na nasa lindong kan pangaran na George Erwin Mojica Garcia ang sinambit ng offshore bank accounts. Pega buyagyag pa kan sinambit ng kongresista na hali ang resibo gikan sa platform kan sarong institusyon na nakabase sa Amerika, sarong respetadong bangko na inaapod na JP Morgan Chase and Company, kaya may kukonsiderar subot na totoo asim bakong tampered kan o ang transaction records gikan man sa Chase for Business. Mientras tanto sinabi man kan kongresista, nagsunod siya in House Resolution 1827 na maawot na imbestigaran ang subuot deposits na naresibikan COMELEC official para sa posibleng pagbalgar sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o ang Republic Act 3019. Ginibo ni Marcoleta ang sinambitang revelasyon haros sarong bulan ang nakalihis kuon kan enot kaining ibuyagyag na nasa sarong bilyon pesos na kantidad nin pundo ang ipigbalyo subuot
gikan sa manaylain ng mga bangko kabali na ang bangko na nakabase sa South Korea pasiring sa 49 offshore bank accounts na ipigkokonektar sa sarong COMELEC official. Mientras tanto sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, nagpapaandam na kan Department of Energy ang mga motorista na makakamati na naman ng paglangkaw sa presyo sa mga produktong petrolyo sa masunod na semana. Kasunod ini kang padagos na tensyon na nangyayari sa pagultanan kan Israel asin Lebanon na nakakaapektar sa presyo kan krudo. Pinahayag ni Department of Energy Assistant Director Rodela Romero na sinabit ng ralaban o barakbakan duman iyo ang rason na may paghiro sa presyo kan krudo gikan sa world market. Lauman ang paglangkaw kan presyo kan gasolina sa masunod na semana, mientras tantong ang diesel daiman daw pwedeng magtinir ang presyo kaini. Bareta pakita sa lado Orang bareta sa lado nasyonal, idinipensa ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang ginibukan Philippine National Police sa pagbawi sa 75 security detail ni Vice President Sara Duterte. Sigon kay Rimulya, mayo siyang nahiling na maraot digdi, ninulita igwa pamanda ang sobra sa 300 na gayo na bodyguards ang Vice Presidente na mas dakol pa kumpara sa security detail ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Magigirumduman na nainot ng binawi kan PNP ang 75 sa 106 na opisyal na naka-detail tangarig na magbantay kan seguridad ni Duterte. Pinaliwanag kan PNP na initangarig na simbagan ang kakulanganin pulis sa Metro Manila. Inapod man ining political harassment ni Duterte asin nag-apilar pa sa iyang mga kaalyado asin taga-suporta na asiguraron ang seguridad kan sa iyang pamilya. Bareta na kita sa lado lokal. Bawal na mo nang ipaluwas sa Banwaan kan Pili Camarines Sur ang mga buhay man o kaya karning urig matapos na magpositibo sa African Swine Fever ang mga nagkapirang ataman sigun ini sa Department of Agriculture Bicol. Kinumpirmar ni Labguarin, tagapagtaram kan ahensya digdi sa Rion, positibo ang blood samples na gikan sa barangay Anayan, nagsunod man gikan sa Sagrada na na-depopulate na ang mga urig kan duwang hog racers. Tapos na disinfection naman ang mga pagtaraid na barangay at sinagalaom si Guarin na dahil na madadagdagan pa na magkahelang ang urig. Pagirumlum kayo sa mga sa lokal na gobyerno kan Pili, pakusugon ang biosecurity. Pinapaobserbara naman ang mga ataman asin kun may helang na ipatest daa tulos. Urang baleta sa lado lokal, pinapadubliman, ingat. Ngunyan Kantigaon Municipal Police Station ang mga motorista matapos na nangyaring duwang magkakasunod na aksidente sa sinambitang Banwaan na ikinagadan kan sarong senior citizen asin duwang driver kan motor. Sa entrevista kay Police Captain Monica Sanuan, ang OIC kan PNP Tigaon, pigpagirumdum kaini ang mga motorista na maginay-hinay sa pagmaneho orog na tabalik eskwela na. Dakol na mga estudyante tinawan doon man kaini ang importansya kan malikay asin responsabling paggamit kan pedestrian lane. Mientras tanto, nagapadagos man ang ginigibong road construction sa nagkapirang parte kan sinambitang Banwaan, bagay na saro pa sa dapat na paglikayan kan mga motorista. Parata na kita sa luwas ka nasyon. Nagdeklara ang Pakistan nin pagmundo ninhuli man sa pagagadan ni Hamas leader Ismail Haniyeh. Sinabi ni Prime Minister Shehbaz Sharif na ang pagadan ki Haniyeh saro dahining klase nin barbaric act na dakulang pagbalgar sa international law. Nainot ng inapod ni Sharif si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu bilang terorista asin iyumandaan pamayo kan mga war crimes. Perang ribong persona man sa Iran ang nakalubong kay Hamas leader o nakipaglubong kay Hamas leader Ismail Haniyeh. Magigirumduman na sinabi kan Israel Defense Forces na ginibo nindang pagadan sa mga leader kan Hamas sa rong klase nin pagbalusa na sa missile attack kan Golan Heights na ikinagadan kan dusing kaakian.
Ayan mga tugang, ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan tas pagpaabot nin bareta sa lado lokal. Oka Esmenda, Mike Grabito Siriman Sigboyet Padere. Sa lado teknikal, Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote. Ako po si Darrell Banyas, Basta Bareta. Sigurado! BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Oras mga tugang, igwa na po kitang 34 minutos, makaliis na po, alas 12 minuto ang oras tayo ni. Hatod sa inyo ni Mayor Yip Senyar, kan banwaan po nin Magaraw, Camarines Sur. Bueno. Maray na hapon mga tugang, alaw kita ni na biyernes ngunyan. Liwat po iribahan kita sa alauna, hindi po sa programang Pairan-hiran sana. Ini pong sa indong amigo Yetbu, Boyet Paderes po, asin sa lado technical, Pastor Serge Marmol. Ako kitang pag-ulayan mo niyan, pero antis iyan, yaon ang satuyang daily bread. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang banal na salitang inyong narinig ay hangos sa Biblia, Aklat ng Juan 1:12. Salamat Pastor and salamat Mama Sheila sa magayon na daily bread ngunya na aldaw. Ara mo partner, may na-receive akong text na ininga sarong official kan KBP Kamsur. Pero nagkaigwa na naman ng anomalya. Anomalya! Diyan sa pagbukas kan sarong dakulang mall igdi sa Naga. Pigkukumpleto ko lang ang details ka ini. Ay tangangaranan takana naman. Ano na kaya? Yan na kaya laguntok. Ano? Ang pigdadara mo ba ganoy? Iyo an interbilog na KBP. Ano? Nagpaparagibo ka kan araw kayan. Dahil ka na laguntok. Ano? Tumultol ka na nga ni. Kung nabuk mo magtultol, ibalyo mo yan sa... umali ka na dyan. Ano? Umali ka na dyan sa posisyon mo para matultol na maribaya na nararaot mong imahin kan KBP. Ano? Masudal daw, maaaraman mo na naman sa imong anomalya dyan sa bagong bukas na mall, igdi sa Naga. Tinitipon ko lang ang mga datos, tanganing maiparamta sa mga parantabay na kung si isay ka, kung ano na naman ang ginibo mong kapapasawayan, ka na naguntok. Pero, kuya yan, abang-abangan mo noy, tangaling maintindihan mo, mali ka na nga niyan. Kung mo kayang mapugulan sa diri mo, na maggibunin ka ano man nakaliwaswasan. Ha? Ibo ko sa pinagre-representar mo ang interong KBP pagkatapos sige ang gibo mo ning anomalya. Di pati ang KBP bilog na na KBP na dadamay sa kapapasaway pero ang kampayo mo. Ano? Bueno, igdi kita. Happy birthday muna sa satuyang amigo. Ano? Nagsisilibrar kan sa iyang kumpleanyo niyan si Pading Kulit diyan sa Dilpino Barangay Partner San Jose Oras. Ano
si Nanay Gundi, itong nagbabakal pati na aning snowbird dahil Ay, na sarado ang nabibinta. microphone ko. Dahil na pati na papabakalan ni Nanay Gundi itong nagbabakal Diyan sa snowbird. San Jose, Oras, Ocampo, Camarsul. Sibot sa pagiris ng kuyan. Ning sibuyas, bawang, mga rekado, ano. Kaya itong mga katai dyan, ni Padingkulit, Delpino, pangapunan kasudba pa, dahil nakamumag sarap na, ano. Diyan nakamumag karakan, sa harong ninda, kuyan, kumplian yun yung unyan, ay talagang bongga. Agaro ang barita ko, mapabayli pa si Padingkulit. Ano, diyan sa kuyan, diyan sa Uras, San Jose Uras. Shout out partner sa mga nag-aantabay. Alat ka, tako ano kung paano kung sisema ng mga nag-aarantabay sa Pabutan ko tuya. muna ni na maray na hapon po dyan sa Kuyang Madi na vlogger. Dyan sa may parte kan Libmanan si Jaydan Bicolano TV. Maray na uto sa imo Madi. Dyan sa kunyaong kamansain kinamumugtakan. Mugaro pati bukid. Sisema ng vlogger mong madiyon. Si Jaydan Bicolano Ano TV. man ang ginigibong kangangalasan kayan? Ay, basta makangirip ini. Ang lugar niya, may salog, mga bukid-bukid. Dahil siya init ang payo. Dahil. Dahil man. Magayon ini. Aki pa ni mga, siguro dahil pa ini 30 anyos. Mga 20 naman siguro. Ay. Ubin pa. Maray na hapon kay Sir na Edwin De La Torre, Carl Daniel Fincalero, Norma Alarde, siyempre, ang ginagalangan tang si Sir Henry Mabesa. Yan sir, maray na hapon. Thank si you. Mama Plabel Rosero Llorente. Na aral daw na iwan inaabangan. Si Ma'am ang Ruth sa tuyang Cledera, nakaantabay programa. man. Salamat po, kanper may pag-antabay. Igdi sa tuyang programa. And dyan sa Salvacion, sa Libmanan, maray na uto po dyan sa Mabini and dyan sa Putot. Nakaarantabay sa tuya ngunyan. Oh. Bueno, did you know, partner? Ay, si Paingo. Paingo, Tanaw-Tanaw. Tanaw-Tanaw. Si Paingo, Tanaw-Tanaw, talaga nga sa edad na 70, markas pa, makuyan pa. Sa good day. Baskog pa. Lataw paan kapugian ni Oo. Paingo. Ay, makusog pang May arong pati tumagay. may arong si Paingo. Nuwari naman daw kita mapasyar dyan sa residensya ni Mama, kuyan? Plabel, Rosero Llorente. Si Jan Lennon. Kumusta man dyan si Jan Lennon na sibot sa iyang transaksyon, ano, nagpapaarkila ng mga ban, kanakulban kayo ni kuyan, ni Jan Lennon, arkilalo, any point of Luzon, ano, any point of Luzon, pwede ka mong mag-arkila dyan kay kuyan, kay Jan Lennon. Bueno, araw mo daw, partner. Sa bagay ini, partner, tama ni kuyan ini, dai ini sabi-sabi lang na pigmanata na ang mga tatara mo na traidor, katraidoran. Ano? Inot mga panahon Panisius igwanang traidor. Alagad gani niya, alagad Diyos pa, ano? Pig-traidor, ano, ni Judas sa halagang 30 pilasong pila. Itinuklo ba ganyan? Inginuso niya si Kristo duman sa mga soldados na naghahanap. Ano? Basta ngaya, pag nahiling ngaya nindo ako, sabi ni Judas, kung si Say ngaya ang hinadukan ko, iyon na ngaya yan ang Kristo. Ano? Di sige man ang masin-masin. Kada ibistado ka itong mga soldados, kung si Say si Kristo. Ano? O kaya, o yang ngaya, Judas, ang 30 pirasong pilak. Ako pati lamang gold kundi pilak. Ano? Paano mo nga itutukdo sa muya ang Kristo? Ay, madali lang ngayon mga bossing. Ano? Kung si Say ngayon ang hinadukan ko, ako yan, yun na ngayon ang Kristo. Saka, hinadukan niya muna si Kristo. Di labis to. Kan mga soldado, kaya baga nauso baga itong tatara mo na halik ni Judas. Ano? Pero, kaya na aram naman ni Kristo na mangyayari ito. Aking ali ka Diyos. Ano, kaya pigramanan si Kristo, pigpusasan, ay pamapalaki itong pusas. Pigginarapos, kaya Gapos, ang uso. piggapos. Ano, pagkatapos, pinahirapan siya sa pahirap ang tulos. Ano, ang ibabaga nagsasabi, krus,
may nagsasabi man na ibang relihiyon, sikta, na yan ngaya, bakong krus, kundi pahirapang tulos. Ano, itong tulos lang, nakasarong na kulang kahoy, ibinugsok dyan, dumana sa pigpako. Yung pagiging traidor, minanatan na pa yan. Minanatan na yan. Ali pa luman sa panahon ni Kristo. Ano, sa ngunyan, may mga taong daing datang ugali. Ako, biktima ako, parte ng pagiging traidor. Marisa ng day ako, yan, nag-i-reimbestigar, napawalang sala ako. At dahil ko man inaano, nag-traidoran ako. Kaya aram ko naman pati kung sa'yo nag-traidor sa kuya. Kaya noy, saro na lang. Pati sa mga hayop, ano partner, may traidor. Base sa kuyang research, ining penguin, ining, ito ba? Kabot sa penguin. Penguin, namaalap pa rin na pagiging traidor. Ano, ang penguin, yaon bagay na nahiling ta sa mga sine, na yaon nakatugdon yan sa mga yelo. Mga snow. Snow. Pagkatapos, ang sinda, ang paboritong kakanon, kaining whale. Ano? Balyena. Ayan pala ang pagkakangkan balyena. Oo, piglalabag sinda kaini. Pagkatapos, kuyan, kakakan sinda. Pig halon. Ngunyan, ang style pa lang kan mga penguin, na ikaw tugdon sa yelo na ikaw nasa inutan. Gusto na magparikos kan mga penguin, dahil sila makalukso ta, tibaan, ang balyena duman sa tubig. Ano, mga predator, predators na inaapod. Ano, para ma-check ninda, partner, kung mayong predators duman sa tubig, mayong clear, mayong delikado, pigtutulot ninda itong yaong sa inutan. Pigtutulot ninda. Mahulog. Pag kinakan, di guwanin. Nagburo-buro ini, naging May kulay balyena. dugo ang tubig. Ay, ikaw kayo, dahil nga lang nga kita maglukso. Yan ang sakripisyo. Sinasakripisyo ninda ang buhay kan sa ilang kamag-anak. Ano, kaya ang pagiging traidor, pati sa penguin, uminabot. Ano, tulad tayo. Pag naglangoy-langoy itong penguin na itunulod ninda, ay safe na yan. Arulokso nga kita. Pero pag nagburo-buro, sinakmal kayo itong balyena, kami dyan, noy, yaon ka nga dyan. Matibay man so nag-research kayo na, no? Nagduman pa talaga siya sa Antarctica. Para aramo na ang ugali. Buhay kan mga penguin. Penguin. Ano pa lang kailang style nila para ma-check nila, maraman nila na safe ang tubig. Masakripisyo sila kan sarong. Garo man lang itong, alam mo ngaya, may pig offer na kakanon. Namitin na mo na ngaya. Garo arong kayo na, no? Bakit nga may lason. Namitin na mo na ngaya. Kaya yan, likayan ta. Dahil kita magpara inut dyan. Tati ba, itulod kita. Garo man lang itong, madyan na nga ta, babaw man lang ngayon, makarigos niya kita. Sige daw ngaya, itong kadada. Bago mapasiring doon pa siguro. Punki Judas, sagkod sa mga tao. Kaya totoo na sa sarong grupo, may traidor. Ano, araw kasi sarong opisina. Mga katrabaho, may sarong din na mga butwa na traidor. Dahil man inaano, kung ano-ano ang sumbo, mga traidor, dyan sa nakulang kumpanya, may traidor dyan. Iningaling, bibis na kasasa dito, yung buong traidor. Bueno, gaya lang kitang 12 minutos po antes mag-alauna. Pero luman partner sa nangyaring Paris Olympic. Sa Paris Olympic. Ano man ang... Kuya, may saruk man duman na nagkaiguan ng issue. Ining pambato kan Algeria. Si Imain Kelep mo. Puminundo ini partner huli sa kuya. Boxing ini ang kawat ka ini, boxing babae niya, babae. Kuyan, pipig protesta partner. Sa laog sa naning 46 seconds, ang sa iyang kalaban niya si Angela Carini. Huminabo sa laban. Taarog na kay itong puniti, itong kalaban ko in taga Algeria. Makusog na ya.
baraak ining ko yan, rulubog ining dungo. Sobrang kusog. Abo na ngayon ko. Abo na ko. Tanay ko ngayon kaya ang politika ini. Nag-ahihibi. Napag-araman sa investigasyon ng kaigwaling investigasyon na inipalan na si Emaine Kilip, lalaki. Ngunyan yan, naman sa Olympic ngunyan. Nagkakuya siya. Kilip first significant punch of about force Italian boxer Angela Carini to walk out. Paano na-discover pag-imbestigaran? Nagkaigwaling investigasyon na inipalan, lalaki ini na nagsakim-sagi na babae garo. O di na-disqualify siya. Pero baga itong lalaking nagsagi-sagi na babae na laging bakla. Transgender. Pag nag-transgender kaya, pigribayan na, pigribayan sa imong kasarian, pigribayan na ito. Agi sa operasyon, yung mga transgender. Ngunyan, nakaiguning investigasyon na inipalan, ining si Kilip, daiman siya kuyan, daiman siya kaya discovery na, bako siyang gender eligibility, itong gender eligibility test. Nahilingan siya ning XY chromosome dahilan para i-consider siya bilang lalaki. Pero nagpa-ako yan niya, nagpa-opera. Nagpa-opera siya. Kaya pala nang itsura niya sa picture, lalaki. Siyempre, makusog talaga yan, lalaki. Lalaki siya. Ang problema nga ni, tinanong pa siya ni pasaporte para sa sarong female. Yung nga nito, siyempre, kung nagpa-opera dumadang na discovery, huli sa kusog kan suntok niya, ay, kuyan, nagprotesta ngunyan, ining mga taga-Italy. Dahil ko nga kaya, ang puniti, iba nga ang kusog, ako nga, gunapalaban naman ako sa ibang lugar, sa sparring nga, aram ko nga, kung suntok yan kan babae, pero nga ini, matindi, nagsumbong duman sa, kuyan, coach niya, kaya nagkaigwaning protestaning investigasyon. Kaya madaya manining si... Pero may dudo man niya, nahiling mo. Yung dudo niya. Itong platsa lang dudo niya. Itong platsa na, itong garo na pigplancha. Pigplancha. Kasi siyempre pag mga araw kayan, pero matibay siya, buminali siya dyan sa boxing. Bago pala maglaog dyan, may kuyan, gender eligibility test. Siyempre naman sa test, mahiling, kung may mga kung anong test, na ika nga, babae ka. Pero, nahilingan siya ng XY chromosome. Ikaw mo ba ka itong paradalagan? Tanda mo na... Si Iling Mamuros. Yan. Pinagdudaan si Iling Mamuros na duwa ang kanya. Kasarian. Sarong lawit, sarong lapnad. Ikaw man na talaga magkakayan. Mamuros, pero ang dalaga niya, pigprotestaman ba ito? Nakaigwa man dumaning pag-investigar, na pag-araman na duwa pala magkataid. Pero ikaw talaga da kayan, magkataid. Ano ang ginigiwala ba nangungulila sa gabi din? Pwede ba niya araw na? Kataid ba sa masiko? Ikot mo na lang yan. Di pa siring duman sa kwiba. Di man siguro. Pwede yan. Di yan tirada niya. Itong malalapuan man. Ang bulaklak. Malalapuan yan, Mading Merle. Linlin Bibe, maray na udto po sa imo. Thank you, kapakantaba. Na sa nang pandaraya, giligibo sa nang pangali sa nang manggana sa runga kompetisyon. Kaya, kuya si Iling Mamuros ka ito, ano nga yung mga kalaban na nas? Ano na nga ito, nagkaroon na nga pigkukurit niya sa tinampuan. Ang dalagang ka nga, ay, dumana na, pag-araman na duwa pala. Lalaki siya, pero asin babae. Lalaki, asin babae sa kuya partner dyan sa digdi sa mga hayop igwa man kayan. Ilagos-lagos na lalay. Igwa man kuya sarong gamgam rare bird na pinangaranang ang pangarang kaining gamgam na ni rose-breasted grosbeak.
ang gamgam na ini, pareha siyang kuyan, at nasa pagkahayop niya, ang lalaki asin babae. Dua ang kulor niya, partner. Sa tuo, kulor pula. Sa wala, kulor yelo. Duman sa tuo na kulor red, iyo to ang lalaki. Duman sa sarot niyang pakpak na kulor yelo, iyo to ang babae. Paano makakaraman na iyo to ang babae? May ano duman? Yung imposible mo niyan sa mga scientist, sa mga nag-adal kay ni. Kaya binuka ang pakpak niya, duman tuong pakpak niya ang kulor red. Sa wala, yellow. Magkaiba ni lalaki at si babae sa sasaro sa ng gamgam. Paano di na siya kinakaipuhan na maghanap ni mate. Mamaro ta. Mamaro. Paano daw diduwa man ang kuya kani? Ang kasarian kani. Magsusugok na sa nabasag na sana siyang masugok. Upagaman na di may lubot siya, garo pigbubugahan na sina. Halit naman sa tuka. Kaya kuya, man iba-ibang mga makangangalas na bagay. Ibaan mga nare-research mo niyan magkuyang ka pa daw itong raram-raman man research mo. Lupit napag-urayan ta ang traidor, napag-urayan ta ang duwa ang kasarian. Duman sa Paris Olympic, ilang mga itsura kan si Kuyan, ining si Imaine Calip na taga-Algeria. Lalaki bagang itsura niya. Pero napatubod niya duman na mas kinangani siya duman sa test nagbagsak siya ining eligibility test. Ay napatubod pagira niya. Natawan pagiraray siya ning pasaporte na nakasurat duman female. Calip female. Napatubod niya. Ikaroon nagkaigwaman ng kunay bans. Kaya yan ang mga nangyayari, manlalain na pangyayari duman sa Paris Olympic. Bueno, ang oras na po 5 minutes antes mag-alauna nin hapon. Pag alauna po, antabayan na si Ate Risa pag alas 2 partner. Siyempre, ang pantasya kan bayan, pantasya kan mga senior citizen, pantasya kan mga menopause. Si Bobby Cole sa programang La Pulse. Hasta alas 4 po ni hapon. Pag alas 4 mga tugang antabayanan po nindo si Pastor Eman Prado, Redeeming the Time program. Pag alas 5, Jesus Yesterday, Today, and Tomorrow. Yan pa po naabangan ng programa. Dito po sa BBS FM. Sabi ni Ate Ella, saan mo man yan na-research? Baka prank lang yan. Ang mga pigkakahalian kan sa kuyang mga research, mga international encyclopedia. Malupit yan. Ay kasugma pala na sa Agri Fair. Yan sa Farmers Day, Ocampo. Kasi nabakal man itong kamuting kawin ni Ate Sisa. Ocampo, ito, pag-aranan ito partner, may mga association, bagaan, mga farmers association ang kada barangay. So sa liwat po, may nagdararasin ng mga produkto. Si mga kakaiba nindong produkto dyan sa mga barangay kan Ocampo, liwat nag-champion po ang barangay Hanawan. Malupit, akong, dahil lang nahabon itong manok ni Ate Sisang na kulang na lang magtaram. Ay hinabon kaya kan adik. Ang pinakauring barita, naribay na ning shabu duman sa itaas na parte kan. Iniribay lang shabu, 500. Ay malupit man ang magparakbod dyan sa Hanawan. Pero nagpormisa na si Kagawad na Pulpilios na mapupundo ang harabunan dyan, huli sa iyang kakaibang bertod sa pag-aram kon, si sa iyang parabon dyan sa Barangay Hanawan. Manok pati ang big papara, palibasa may bulangan po dyan sa Hanawan. Pigribay lang siya po. Pero ginawin ni Kagawad Pulpilios, kayang-kaya mo. Aram ko na may pagka-detective. Yan nga mga parahapon dyan sa kuyan, mga snatcher dyan para dukot sa terminal. Tayo ni si Pulpilios. Trabaho bagay ni sa kuyan. Itong bus company, biyaheng partido. Basta biyaheng partido. Biyaheng partido. Ito na, mention nung Kuyan, at mayaman ko yan. Tunog dyan ni Pulpilios itong mga paradukot. Siyang nagpuhukan mga paradukot dyan sa Central Bus Terminal. Kaya aram ko na kayang-kaya ni Kagawad Pulpilios kan Hanawan na papundohon
ang mga parabon, bagaman, iparid an harong kan mga adik. Nagantabay sa to, Luis Altares. Salamat, sir, ng pagantabay. Oras na partner para magpaaram. Okay, matugang salamat sa indong pagantabay. Ini pong sa indong amigo, Yetbu, Boyet Padaris po, salamat. Bahan po lado technical, Pastor Serge Marmol, salamat po sa mga nag-antabay, ngunya na pagkahapon. Aliwat, maray na hapon niya sa Libmanan, sa Jaydan, Bicolano TV, maray na hapon sa imo, Madi. And ako po si Daryl Banyas, dahil na magali, masyesta ka mo, magagayon pang music, sa inyo pong madadangog. Kaluyuhan, pagbubukan, masira